Lagi na lang sinasabi ng tatay ko noon na, alam mo ba Arkin, may kinulong na bata dito sa kwartong to. Alam mo ba Arkin, may batang nagpaparamdam sa banyo. Alam mo ba Arkin, may batang kinulong dyan sa aparador. Lagi na lang bata. Wala bang kinulong na matanda? Merong kwento sa akin yung pinsan ko dati noong magkakasama pa kami sa isang bahay. Tuwing gabi daw, may naririnig siyang kakaiba na malapit sa kwarto niya. Medyo kinakabahan na ako nun sa kwento niya kaya nanahimik na ako at nakinig na lang ako sa mga sinasabi niya. Tuwing matutulog na daw kasi siya, parang may mga nagdadabog daw sa hagdan namin. Madalas naman paggabi bumababa pa ako para mag-CR at kumuha ng pagkain sa ref. Kaya sabi ko sa kanya, wala naman ako naririnig baka gawa-gawa mo lang yan Nananakot ka lang ata eh. Tapos sabi ng pinsan ko, hindi ko gawa-gawa yun. Totoo yun. Sige, tatry ko siyang ulihin, papatunayan ko sa'yo. Kaya simula nung kwento sa akin ng pinsan ko yun, di ko na maalis sa isip ko na may nagdadabog sa hagdan namin tuwing matutulog na yung pinsan ko. Kaya pagpatay ko ng ilaw, parang may napansin akong nakatayo sa tapat ng hagdan namin. Kita ko yung mga daliri niya sa paa. Sobrang dumi. Parang kulang na lang uod. Hindi ako makatingin sa mukha niya kasi hindi ko na rin magalaw yung katawan ko sa takot. Hoy, Arkin! Napalingon ako sa mukha niya at nagulat ako. Anong ginagawa mo dito? Hinuhuli ko yung multo. Gunggong ka talaga. Akala ko tuloy multo ka. Linisan mo nga din yung kuko mo sa paa. Sabi ko na eh. Lagi akong tumatakbo ng mabilis pag pinapatay ko yung ilaw. Kapag matutulog naman na kami ng tatay ko, ang hilig-hilig niyang manakot. Ang malupit pa dito, nakabukas yung maliit na bumbilya sa gilid ng kwarto namin. Kaya medyo creepy yung datingan ng kwarto. Tapos mahilig din siya mag-imbento ng kwento tungkol sa mga maligno, aswang at kung ano-ano pang maimbento niya. At dahil nga mahilig gumawa ng kwento yung tatay ko, pati yung kapitbahay namin naging aswang na. Sabi niya pa, alam mo ba, yung kapitbahay natin, nakita ko nung nakaraan humihiwala yung anino niya sa kanya. Sabi din ng mga kapitbahay natin minsan pumapasok sa mga bahay-bahay yung anino niya. Pagkatapos niya magkwento, oras na para matulog. Madalas pa naman ako nakaharap sa pader kapag matutulog na. At habang nagpapaanto ako, biglang may gumalaw na anino sa pader namin. Siyempre ako naman tong hindi makaharap sa likod para tignan kung anong meron. Naalala ko may salamin pala sa paahan namin kaya doon ako tumingin. Pero medyo nakapikit na ako nito kasi baka mamaya biglang may sumilip. At ayun, kita ko yung tatay ko. Gumagawa ng shadow monster. Gamit yung mga kamay niya. Ay nako, wala na kayong matatakot. Shadow monster ka... Ha? Asan na yun? At kinabukasan, paglabas ko ng bahay, nakita ko yung kapitbahay na kinakwento sa akin ng tatay ko. Kuya! Oh, multo ka daw sabi ng tatay ko. Yung anino mo daw umihiwalay. Tapos pumapasok daw sa mga bahay-bahay. Totoo ba yun? Oh, sino tatay mo? Ayun oh. Di ko anak yun. Isang gabi pagkatapos namin maghapunan, habang nagkakwentuhan kami ng mga pinsan ko, biglang may kumatok sa pintuan namin. Oh, sino magbubukas? Ikaw na Arkin. Ayoko nga, wala naman tao eh. Bakit ko bubuksan yan? Meron, may kumatok nga eh. Meron ba? Wala mo nang narinig. Kung sakali lang na may zombie. Di yung tatay ko nanakot na naman. Bumili siya ng maskara para takutin kami. Tapos nung pinahiram niya sa amin, sinubukan ko syempre at ang baho. At ayun, pinaglaruan na namin magpipinsan, naghiraman kami kaya sobrang baho na ng maskara. First time ko na makagamit ng maskarang ganito, ang bantot pa.
Ito pa yung isa sa mga nakakatakot ng kabataan ko. Di naman ako masyadong takot sa mga mascot pero kinakabahan ako kapag lumalapit ako sa kanila. Tulad na lang ni Jabili, saka ni McDougall's. Tapos grabing imagination ko dati nung bata ako kasi iniisip ko na baka may clown sa labas ng bahay namin, kakatok tapos may dalang kutsilyo. Sino bang di takot sa clown ha? Imagine mo si McDougall's nag-deliver ng McRice mo. Kahit mag-magic pa sila at bigyan ka pa ng maraming candy, nakakatakot pa rin yung itsura nila. Isang beses nga may birthday sa McDog, tapos invited ako nun, pero bata pa ako nun na. Tapos medyo gabi na yon at syempre may mascot, si McDougall's. Ito yung unang beses na makita ko yung mascot nila dun. Ang rare kasi makakita ng mascot ng McDougall's noon. At ayun, parang ayokong lumapit sa kanya kasi hindi siya tulad ng mga mascot nila Jollibug, medyo cute-cute pa, parang mala Disney. Na-imagine ko kasi kay McDougall's parang hawak niya chainsaw tapos hahabulin kami mga bata na nandoon. Ang creepy, tas ang laki ng sapatos niya. Walang connect yung sapatos guys, nalakihan lang ako. Isang gabi dumaan kami sa medyo madilim na lugar na shortcut papuntang Tiangge. Tapos sabi ng pinsan ko, parang amis ang pagita. Tapos naalala ko yung sinasabi lagi ni Lola na kapag may amis ang pagita daw, merong nagpaparamdam. Naalala mo ba yung sinabi ni Lola? Alin? Kapag amoy sampagita daw. At magtatakbuhan kami. Madalas naman kapag taot ako o di kaya mataas yung adrenaline ko, kung ano-ano yung sinasabi ko. May kaprang humahabol sa atin! May manananggal sa puno! Kaya pagdating namin sa bahay, takot na takot yung dalawa kong pinsan kasi kung ano-ano daw yung sinasabi ko. Wala namang kapre doon eh. Wala rin namang manananggal eh. Lakas talaga manakot no? Sus, tumili ka lang eh. At hanggang ngayon kahit mapunta lang ako sa kahit saang lugar at amoy sampagita, maliban sa mga lugar na may nagtitinda ng sampagita, ang una kong naiisip, baka may multo. Noong nag-hiking kami dati sa tapat ng barangay, medyo may pagkaganon yung amoy. Yung nakwento ko last time sa Bundok Animation. Panoorin nyo rin to guys. Kami lang yung tao nun, nag-walk-in lang kasi kami nun kaya sobrang aga ng dating namin. E di nag-aantay kami ng lokal nun para mag-guide sa kung anong gagawin namin. At nung medyo nangangamoy na parang sampagita, medyo natatakot yung tita ko, baka daw kasi may kapre sa puno, baka ganito, baka ganyan. Pero gets ko naman na minsan lang naman kasi makakamoy ng sariwang hangin. Kaya kung ano-ano yung nabubuong kwento nila Lola para panakot sa amin nung bata pa ako. Kaya hanggang ngayon nadala ko siya. Wala naman nangyari sa amin nun. Yun lang, parang nagkwentuhan lang kami na ay baka may multo, ay baka may nagpaparamdam kasi nga iba yung amoy. Kaya yung fresh air sa amin, multo. Nung madaling araw naman, bago ako matulog, tamang nood lang ng Cartoon Network habang kumakain ng chichirya, medyo inaantok-antok na ako nun. Yung mata ko nanlalabo na, wala na rin akong lakas para mag-toothbrush pa. Kaya nung ibababa ako ng chichirya sa may lamesa, biglang may sumitset. Psst. Biglang nagising yung diwa ko tapos napatanong ako, saan yun? Akala ko nga nagpa-prank lang yung lola ko pero pagtingin ko sa kanya, tulog na siya. Tulog na rin yung mga pinsan ko, yung mga kamag-anak namin sa bahay. At mukhang di rin galing sa may hagdan namin. Noong mga oras na to, sa may sala ako natutulog. Kaya nagmadali akong bumalik sa higaan ko tapos pagbalik ko, biglang may sumitsit ulit. Psst. Parang galing siya sa may bintana. Kinabahan ako ng oras na yun kaya naman hininaan ko yung volume ng TV. Tinry kong gisingin si Lola pero ang sagot niya lang sa akin, at nagtalakbong na ako ng kumot. Pinilit kong matulog. Tapos parang may nararamdaman ako naglalakad sa may kusina. Kwento pa naman ng isa kong tita sa may kusina daw, lagi may nagpaparamdam doon at bago na to, hindi na to bata, matanda daw. Kwento niya sa amin isang beses daw nung nagluluto siya, parang may kumakalabog daw sa CR namin tapos hinahayaan lang daw niya. At tuwing nakabukas lang yung kalan, lagi daw pinaglalaruan ng multo, pinapatay bukas daw yung apoy. Meron kaming kilala noon na nakikipag-usap daw sa mga espiritu, sabi nila. At ako, di naman ako masyadong naniniwala sa mga ganyan. Pero natatakot pa din ako syempre. Kasi yung ginawa nung nagsi-check ng mga espiritu sa bahay namin. Meron siyang kinakausap sa may bandang CR namin. Tapos naglapag lang siya ng tubig na may baso nun. I mean, naglapag lang siya ng baso na may tubig doon, malapit sa banyo. Tapos parang may sinasabi siya sa tubig. Parang dinadasalan niya ata.
Tapos sabi niya sa amin, meron pong masamang espiritu dito sa may bandang CR. Huwag niyo na lang pong bulabugin tuwing gabi. At kung magpaparamdam naman sa inyo, hayaan niyo na lang. Kaso nung gabi na nagparamdam sa akin, hindi talaga ako makatulog nun. Nung naramdaman ko naglalakad siya sa may kusina, binato ko yung remote. Kinanatuin, ano ba ginagawa mo dyan, madaling araw na? Tapos biglang naglaglagan yung mga kaldero sa kusina. Si Lola hindi naman takot sa mga ganyan kaya pumunta siya sa kusina tapos sumunod naman ako. At biglang may mabilis na itim na dumaan papalayo sa amin. At ang tawag namin dun ay daga.